Ayan siya guys, nalipat na natin. Ito guys, kasi yung farm na to guys, ayan, ito. Dati ang nakatanim dito, yung sa dating may-ari, ang nakatanim talaga dito is pinya. Kasi lahat ng ano dito, mga malalawak na area at saka nandito kasi yung Dole Philippines sa amin. Ayan, papunta doon mga ano, papuntang Jensan kasi yan. Pulomolok, Dole Cannery, Jensan, Tupi, mga pinya kasi yung mga tanim dito. Ito ngayon, pina-stock kasi to nung pagkabili. Hindi na tinaniman ng ano ng pinya kasi yung pinya kasi napaka-acidic nun. Guys, napaka-acidic. Kaya kung tataniman mo to ng mais, una-una medyo maganda. Pero pangalawa, ang liliit na, parang ulo na ng manok yung ano, yung bunga ng mais dito. Kasi sa acid ng pinya. Mga kalapit dito, yan dyan sa kabila, pinya yan. Kasi itong ano, yung niyog, yan yung boundary. At saka yun naman. Yung lawak nito na inanuhan namin ng baka is 1.4 hectares. Puro ang nilagay lang namin dito is yung mga baka. Para bumalik na yung ano, kagaya niya na yan, mga ano yan, dumi ng baka. Para bumalik man lang yung ano, yung lupa. Ayan. Hindi pa to nang ganyan siya kalawak guys. Hindi pa tayo nangangalahati kasi papunta pa yan doon. Ayan. Ang ganyan. Ayun yung isang baka, puntahan natin kasi ililipat natin. Ito yung araw-araw na ano guys, ginagawa ko. Katapos kong maglinis sa bahay, magluto, lilipat ako ng baka, magpapainom, lilipat na naman sila sa ibang area, ganito, ganyan. Yan, lilipat ko sila. Saka at the same time, ito kasi 5 baka to. Yung meron din tayong ano, kambing. May 5 kambing din tayo. Nandun sa bahay. Ito. Ito na siya guys. Ito na. Yung anak nun. Yung anak niya. Ang bait na ito guys. Ang bait. Ayan o. Ang laki. Ano pa to? 6 months. Ayan o. Yun yung makipaglaro. Ayan kasi yun yung ano. Nandun yung ano niya. Sa kabila. Ayan. Ayan. Kakawalan ko muna. Kasi dumidede pa kasi yan sa nanay niya. Hindi pwedeng hindi matalian kasi pumupunta dun sa kabilang ano na yan, side kasi may pinya kasi yan dyan. Kinakain ng baka kasi yung bunga ng pinya. Baka naman magkasala tayo. Ayan, tinalian. Ayan yung pangalawa, anak nung isa, yung Brahman. Lalaki yan, yung anak niya na yan. Ayan guys. Ito naman yung isa. Ano na ito is Simmental Brahman. Kasing laki na ito yung isa, pero napakailap talaga ng baka na to. Sobra. Ilang ano na, ilang tali na yung pinutol niya. Napakailap niya. Iba yung mukha ng Simmental Brahman kaysa sa ano, sa Brahman na pure. Grabe, magkaiba. Sobra. At saka ang ilap. Meron din ako dito na ano, yung lalaki hindi ko rin hindi ko malapitan guys. Sobrang ano talaga. Napakailap nung ano, Simbra na variety. At saka ito naman guys, yung pang-apat na baka natin. Ano to? Yung tawag na ito. Brahman yung variety din ito. Ito ay mag-iisang taon na. At saka napaka-ano na ito. Mabait din siya guys, mabait din. Yan. Lalapit lang natin tong ano. Ito may feeds kasi to. Yan, yung drak. Yan. Yan.
Pag hindi ano, binibigyan namin sila ng inumin dito. So ayan, dinadalan ko yan. Dinadala namin. At saka ito naman guys, ito yung Simmental Brahman na ano, variety ng lalaki. Ayan. Napakailap din. Grabe sobra. Halos hindi ko malapitan to. Ang laki na ito guys, ang laki. Saka ang tapang na ito. Pero mas lumalaki talaga yung ano. Mas lumalaki talaga yung Brahman. Umaabot yung Brahman ng ano, 600 to 1,000 kilos. Pag ano, ayan sila. Ayan mga ano yan. Grabe. Napakailap talaga na itong ano na to, baka na to. Kakaiba doon sa mga Brahman na variety. Ang bait ng mga Brahman guys, napakabait. Saka yung isa nandun pa. Ayun, nandun sa dulo. Yung area na to, ito yan guys. Ayan. At saka mula dyan naman sa kawayan na yan, papunta doon sa baba is sa amin din na ano, na area. That is nasa 2.8 hectares pababa. Yan, napaka ano na yan. Maganda to sa dito, kaya nandito yung mga baka kasi nakakakain sila ng maganda. At saka pag maubos nila yung banda dito, ililipat na naman papunta doon. Pagdating mo naman doon sa dulo, ibalik mo naman dito. Yan lang yung buhay nila dito, pabalik-balik lang. Yan. Napakailap na ito, talagang mailap tong ano na to. Itong isa, lumalapit talaga to. Ito. Saka ito. Pero ito talagang ano, pag makakakita ng tao, hindi mo malapitan. Saka ang bata pa na ito guys, nasa 1 year, 1 year and a half old. Ayan. Pag umabot siya ng 3 taon guys, yan, pwede na yan siya makasampa. Ito yung talagang friend ko dito eh. Brahman to, Brahman. Lit pa. Nasa ano pa lang to, 6 months ha. Mga ganun, oh. Ayan oh. Bata pa. Ayan. Ayan. Sabi nila guys, wag ka daw magano kasi nakapula. Hahabulin ng baka, hindi totoo yun. Kasi walang kulay na ano yung baka. Hindi sila nakakaano ng kulay. Ito, lagi nga ako dito. Lagi naman pula yung sinusuot ko. Hindi naman. Oh, ayan, kagaya niyan. Ayan siya guys. Oh. Ito, ililipat natin na naman to. Ayan. Hindi pwedeng maliit lang yung ano niya. Dadalhin niya. Puputulin niya na naman. Ayan, hayaan natin doon. Hatakin natin tong isa. Yung isa lang may iwan doon. Ayan. Okay, so napakailap niya talaga sobra. Dito may mga tanim kasi kaming mga ano dito sa gilid. Ito guys, kabibili lang kasi nito, yung area na to. Kabibili lang nung bossing ko. Ang ganda ng mga ano dito guys, oh, kain sa baka. Ayan, tingnan mo. Ito yung baka dito talagang ano, lumalaki talaga sila. Ayan, ang ganda. Pakain. Ayan, dumedede pa kasi ito eh. Ayan. Ang laki niya oh.
Laki niya. Tumidede pa kasi ito eh. Yeka. Natatakot eh. Ayun yung ano eh. Kasi siguro 2 araw na to hindi nakakadede eh. Ayan. Ayan, sige dede. Halos di na magpapadede yung nanay niya sa kanya eh. Ang laki na pa naman eh. Kita mo yan. Ito guys, yung mga baka na to, pagdating dito noon, halos hindi marunong maglakad. Ano, yung may tali. Halos di sila marunong magano dati kasi galing kasi silang rancho. Yung ano, isa sa may pinakamalaking rancho sa Jensan. Galing sila doon. Kaya hindi sila sanay sa ano, sa tali. Nung pagdating dito, hindi mo malapitan, di mahawakan. Kaya buti lang nung ano, nilagyan namin ng pangilong niya. Tinuhog doon sa ilong niya para medyo malambot na yung paghatakin mo siya. Napaka niya, napaka ilap nila. Pero ang ganda ng variety ng baka na to. Dito yung mga pagkain dito, may mga Carabao grass at saka napier. Yan, mga napier kasi yan nasa gilid na yan papunta doon. Tinatansya lang kasi may mga prutas kasi, may mga durian, mangga, lanchones sa boundary. Yan, pinya kasi yung mga tanim dyan sa baba. Dito guys, pag dito ka magpapatayo ng bahay, ititirik mo dito sa gitna, yung hangin dito 24/7, hindi mo na kailangan ng exhaust fan o di kaya aircon. Napakalamig dito pag gabi, sobra. 24/7 yung hangin dito, lalo na pag may time na ganito mamayang gabi or hapon, makulimlim o di kaya malakas yung hangin. Pagkatapos siya, umaambon. Ang lamig sobra sa lugar na to. Kasi yung lugar na to guys, yung nasa unahan, ayun, natakpan siya ng fogs or yan, clouds. Yan po ay Mount Matutum. Pero pag umaga, maganda yan kasi nakikita mo talaga yung Mount Matutum na yan. Yan yung puno ng Mount Matutum. Simmental Brahman. Magkaiba talaga sila ng guys, magkaiba sila ng mukha. Yung Brahman at saka Simbra or Simmental Brahman, yung may lahi. Ito yung Brahman. Ayan, magkaiba talaga Ayan, iba siya. Napakailap ng baka na to, sobra. May tali yan hindi ko siya makuha-kuhang talian kasi tumatakbo. Natumba yung mga saging namin guys, yung lumakas yung hangin dito, bagyo ata yon. Pero dito naman kasi yung hangin lang medyo medyo malakas, pero hindi siya kagaya sa Maynila or sa Surigao, Cebu. Kasi dito guys, napaikutan kami ng mga bundok. Ayan bundok yan.
Yan, naka-terrain yan, papunta doon. Jensan, going Jensan to Sarangani province po kasi yan. So yung hangin dito, nasa ibabaw lang. Makikita mo yung mga ulap, napakabilis kasi dahil sa lakas ng hangin. Pero dito sa baba, hindi malakas. Talagang mahina lang. Walang bagyo dito sa amin na yung sinasalanta talaga yung South Cotabato, wala. Surigao, yun malalakas doon. Papuntang Leyte, Masbate, Bohol, yan yung mga sinasalanta. Pero dito sa part ng Jensan, hindi kami nakakaranas dito ng malakas na bagyo. Kung mayroon mang malakas na bagyo, ulan at saka lang, yung hangin nasa ibabaw lang.